Wika ni Paeng sa sarili. Patuloy nitong ginagamot ang mga sugatan. Nang matapos ay muli itong nagpaalam na babalik sa kagubatan. Tandang Bulang, maiwan ko lang po muna kayo ha. May kailangan pa akong asikasuhin eh. Wika ni Paeng. Walang problema, Paeng. Kami na ang bahala dito. Maraming salamat sa tulong mo. Tugon ni Tandang Bulang. Ano pa ang kailangan mong asikasuhin, Paeng? Tanong ni Milang. Wala naman, Milang, ang totoo. Gusto ko lang mapag-isa eh. Hindi pa rin kasi mawala sa isip ko yung mga pangyayari. Marami man tayong nailigtas. Marami pa ring namatay na sana naagapan natin kung mas maagang nalaman. Tugon ni Paeng. Tama ang pasya mo na manahimik sandali. At oo, kung mas maaga nating nalaman ang lahat, hindi sana ganito ang mangyayari. Pero palagi mo sanang tatandaan na may mga bagay na nakatakdang maganap at kahit ano pang gawin mong pagpapakabayani para pigilan ito, wala ka nang magagawa. Napabuntong hininga si Paeng habang tinitignan ang kanyang mga kamay. Ang kamay ng mga batala ang siyang pinakamalakas na kakayahang maaaring taglayin ng isang mortal. Masaya ako kasi sa akin mo to pinagkatiwala eh. Pero Milang, bakit hindi ko magawang protektahan ng lahat? Wika ni Paeng. Nakatalikod ito kay Milang. Ngunit ramdam ng gabay ang hinagpis sa tinig ng binata. Hindi natin hawak ang lahat ng bagay, Paeng. Kahit pa sabihing mula sa mga bathala o katumbas ng kapangyarihan ng isang bathala ang kakayahan mo, hindi pa rin ito magiging sapat para maprotektahan mo ang lahat. Dahil bilang tao, limitado lang ang saklaw ng kapangyarihan mo. Isa ka pa ring mortal. Kung may paraan lang sana para maibalik ang nakaraan, gagawin ko eh. Upang mapigilan yung kaganapan na halos umubos sa mga kababayan ko. Tignan mo sila, Milang. Sa kabila ng tagumpay natin, hindi nila makuwang magsaya dahil sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi mo ito nararamdaman dahil isa kang bataluman. Ngunit ako, bilang isang taong nawala ng mga magulang, ramdam kong sakit na dala nila. Wika ni Paeng. Nagkakamali ka, Paeng. Huwag mo sana akong husgahan batay sa aking katayuan. Dahil bago pa man ako maging bathaluman, isa lang akong pangkaraniwang engkanto. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking nakaraan. Baka sakaling maunawaan mo ang naging buhay ko. Tugon ni Milang. Hinawakan nito sa likod si Paeng. Laking gulat ng binata dahil biglang nagbago ang kapaligiran. Mula sa madilim na kagubatan, tumambad sa binata ang napakagandang kapatagan, puno ng mga namumulaklak na halaman. Nasaan tayo? Anong lugar to? Tanong ni Paeng. Nandito tayo sa lugar kung saan ako isinilang. Nasa mundo ka ng engkanto, Paeng. Hindi tayo nakikita ng mga nilalang dahil ito ay isang uri ng pagbabalik tanaw. Pagpapaliwanag ni Milang. Naglakad ang dalawa sa malawak na lugar hanggang sa makakita ng mga nagtatakbuhang anggitay ang binata. Napakagandang tignan ng mga ito, lalo pat nililipad ng hangin ang kanilang gintong buhok. Paikot-ikot ang mga anggitay sa kanilang kinaroroonan hanggang sa tumungo ang mga ito sa isang direksyon. Sinundan nila Milang at Paeng ang mga nilalang. Nakitang nagtipon sila sa isang malaking puno kung saan nakatayo ang isang matandang lalaki. Napansin din ni Paeng
na siya lang at ang matandang yon ang lalaki sa lugar dahil ang mga anggitay ay isinilang na mga babae. Manood ka, Paeng, dahil ito ang araw ng aking pagsilang. Ito ang araw na nagtakda ng aking kapalaran. Wika ni Milang. Nagsimulang umawit ang mga anggitay. Nakita ni Paeng ang isa sa mga itong namilipit sa sakit. Isang sanggol na anyong tao ang lumabas mula sa sinapupunan nito. Patuloy na inobserbahan ni Paeng ang pangyayari. Napag-alaman nito na ang sanggol na isinilang sa anyong tao, walang iba kung hindi si Milang. Mabilis na lumipas ang oras sa tagpong iyon. Lumaking normal na tao ang gabay at dahil dito, hindi siya tanggap ng mga kalahi. Napilitan ang ina na dalhin siya sa mundo ng mga tao upang doon mamuhay ng normal. Dito naglakas ng loob si Paeng na magtanong sa gabay. Paano nangyari yun? Hindi ka isang anggitay. Bakit normal na tao kang isinilang? Napangiti si Malang. Ikinumpas ang mga kamay. Dito ipinakita ng anggitay ang isang lalaking kausap ng kanyang ina. Nakilala ng aking ina ang lalaking yan. Sa aming mundo, hindi siya tao kung hindi isang dalakit nun. Lingid sa kaalaman ng aking kalahi na ang dalakit nung yan, siya ang aking ama. Nakuha ko ang kalahati ng kanyang katangian. Kaya naman sa tuwing magdidilim ang buwan, nag-aanyong tao ako. Tugon ni Milang. Ang sumunod na tagpo ay naging buhay ng dalagang si Milang sa mundo ng mga tao. Dahil walang tiyak na pagkakakilanlan, hindi rin naging madali para sa kanya ang mamuhay sa mundong kinagisnan. Napilitan si Milang na makiangkop sa gawain ng mga tao. Naranasan nito ang hirap sa pagtatrabaho para lamang makakain. Dumating din sa puntong kamuntikan ng sumuko ang dalaga, ngunit inisip nito ang bilin ng kanyang ina. Hindi ka habang buhay na magiging tao, anak. Darating ang panahon, lalabas ang iyong totoong katauhan. Kapag nangyari yon, babalik ka sa ating mundo. Patunayan mo sa lahat na anak kita. Ito ang huling salita ng kanyang ina bago tuluyang iniwan sa mundo ng mga tao. Ilang taong nagtiis ang dalaga hanggang sa dumating ang pinaka-iniintay na araw. Sumiklab ang isang labanan sa pagitan ng mga katutubo at dayuhang mananakop. Pinili ng dalaga ang tumakas upang iligtas ang sariling buhay. Kaso nga lang nang makita nito ang ilang kababaihang nilapastangan ng mga dayuhan, dumampot ng sandata si Milang at lumaban upang tumulong. Lingid sa kaalaman ni Milang na ito ay isang pagsubok sa kanyang katatagan. Napatunayan ng dalaga na siya ay karapat-dapat sa kaharian ng kanyang ina. Habang nakikipaglaban, tinamaan ng bala si Milang. Tumagos ito sa kanyang katawan na naging sanhi ng kamatayan. Inakala ni Milang na yun na ang katapusan. Kaya sa huling hininga nito ay humingi siya ng kapatawaran sa ina. Ina, patawarin niyo ko. Dahil hindi ko natupad ang aking pangako magbabalik sa ating kaharian. Nabigo akong patunayan sa inyo na karapat-dapat ako. Wika ng dalaga. Ramdam ni Paeng ang pagkabigo sa dalaga ng mga oras na yun. Ngunit nanlaki ang mga mata nito. Nang muli niyang makita ang matandang lalaki, ito rin yung nakita niya noong ipinanganak si Milang. Sino naman yung matandang yan? Tanong ni Paeng. Manood ka nang malaman mo kung sino ang lalaking yan. Tugon ni Milang. Inilapat ng lalaki ang kanyang kamay sa dibdib ng dalaga at nagsalita. Napatunayan mo ang iyong karapatan.
Dahil dito, makakauwi ka na sa iyong lupain at mamumuhay na kagaya ng iyong mga kalahi. Hindi lang yan, dahil sa ipinakita mong kabayanihan at pagsasantabi ng iyong sariling kapakanan, may pagkakaloob ako sa iyong kapangyarihan. Napagtanto ni Paeng na ang lalaking iyon walang iba kung hindi ang kinikilala nilang Bathala. Nasaksiyan ni Paeng kung paanong magbago ng anyo si Milang mula sa isang simpleng dalaga hanggang sa maging isang kamanghamanghang anggitay. Inabot ng matandang lalaki ang gintong sebat kay Milang. Nagliwanag ang mga kamay nito nang mahawakan ang sandata. Ngayon nauunawaan mo na kung paano ako naging bathaluman, Paeng. Ito ang pinagmulan ng aking kapangyarihan at ito rin ang naging dahilan kung bakit ako naging malapit sa dalawang matandang nag-aruga sa iyo. Matapos ang pagbabalik tanaw, bumalik sila sa totoong mundo. Ngayon mas nauunawaan ko na mga sinasabi mo. Pasensya ka na kung hinusgahan kita ha. Wika ni Paeng. Huwag kang mag-alala dahil nauunawaan ko. Ngayon ano ang balak mong gawin? Tanong ni Milang. Balikan natin ang mga kasamahan. Nais ko makausap sina Tandang Bulang at Graciano. Gusto kong malaman ang tungkol sa mga kalaban at kung ano ang kakaharapin natin. Wika ni Paeng. Magandang ideya. Kung handa ka na, kailangan na nating bumaba. Siguradong ikaw na lang ang inaantay nila. Wika ni Milang. Dali-daling bumaba ang dalawa at gaya ng sinabi ng gabay. Nagtitipon na ang mga kasamahan. Siya na lang ang inaantay. Mabuti naman at nakabalik ka na, Paeng. Ngayon makakapagsimula na tayo. May ilang impormasyong nakalap ang mga manunugis ni Graciano at nais naming marinig mo ang lahat ng ito. Bungad ni Tandang Bulang. Bago natin ituloy ang pag-uusap na ito, nais kong masiguradong nasa ligtas na lugar tayo. Tugon ni Paeng. Wala kang dapat alalahanin. Napapaligiran ng aking mga kasamahan ng tahanang ito at isang mayamang dalaga ang nagbigay sa amin ng pahintulot upang mamalagi dito. Wika ni Graciano. Nagtaka si Paeng kung sino ang tinutukoy nito. Mayamang babae? Maaari ko bang malaman ang pangalan niya? Tanong ni Paeng. Ako ang nagbigay ng pahintulot sa kanila na gamitin ang tahanan. Pagmamay-ari ni Lolo Alejandro ang lupaing ito, kaya wala kayong dapat ipag-alala pagdating sa kaligtasan. Napalingon si Paeng nang makita si Almira na nakaupo sa sulok. Nakatayo sa tabi nito ang kanyang gabay na si Madalag. Maraming salamat, Almira. Tandang Bulang, simulan na ang pagpupulong. Wika ni Paeng. Pinaliwanag ni Tandang Bulang ang tungkol sa kanilang mga kalaban. Ayon sa matanda, ang lahi ng aswang na ito ay orihinal na nagmula sa mga mandurugo. Ngunit nagkaroon sila ng pagkakataong pag-aralan ang mga orasyon na ginagamit ng mangkukulam. Nagagawa nilang makahuli ng kaluluwa. Ito ang ginamit nilang paraan para makapag-ipon ng lakas nang hindi kumakain ng laman ng tao. Matagal na nawala sa paningin naming mga manunugis ang lahi na yan. Inakala naming tuluyan na silang naubos hanggang sa muli silang nanalanta. Wika ni Graciano. May ideya ba kayo tungkol sa kanilang pinuno? Tanong ni Paeng. Hindi ako sigurado kung sino ang kasalukuyan nilang pinuno.
Dahil sa haba ng panahong hindi namin sila nakasagupa, wala na rin kaming nakuwang impormasyon tungkol sa kanila. Tugon ni Graciano. Sa ganitong sitwasyon, Mistula tayong nakatayo sa gitna ng kapatagan. Hindi natin alam kung sino at saan magmumula ang mga kalaban. Wika ni Paeng. Hindi, Paeng. Nagtalaga ako ng mga babaylang may kakayahang gumamit ng kapangyarihan ng balintatao upang matukoy ang pagdating ng mga kalaban. Wika ni Tandang Bulang. Mabuti ho kung ganun. Mang Graciano, anong paghahanda ang dapat nating gawin para matalo sila? Wika ni Paeng. Magandang katanungan. Kagaya ng pangkaraniwang aswang, hindi sila pwedeng lumantad sa liwanag ng araw. Napapatay din sila ng mga sandatang ginagamit naming mga manunugis, kagaya ng binsol at buntot ng pagi. Ngunit ang pinakaiingatan natin ay ang kakayahan nila na magbato ng tigalpo. Pagpapaliwanag ni Graciano. Pinasiguro naman ni Tandang Bulang na ang mga kasama niyang babaylan ang bahala na magbigay ng proteksyon sa mga lalaban ng harapan sa mga aswang. Ang kailangan na lang nating malaman kung saan sila susunod na sasalakay. Alam kong hindi na sila makakabalik sa bayang ito, lalo pat nagawa natin silang talunin at itaboy. Hindi na rin lingid sa kalaman nila ang presensya ng kamay ng batala, kaya siguradong mag-iingat na mga ngayon sa susunod nilang hakbang. Wika ni Paeng. Matapos ang pagpupulong, naghanda na ang mga manunugis. Samantalang si Paeng naman, muling kinausap si Graciano at Tandang Bulang. Magiging mapanganib ang gagawin natin, Paeng. Hindi may iwasan ang may mamatay. Sigurado ka bang kaya mong harapin ang ganitong kabigat na pasanin? Tanong ni Graciano. Kung ito ang magiging daan para sa katahimikan, wala akong magagawa, Manong. Ngayon, kung kayo ang tatanungin ko, handa ba kayong sumugal sa labang ito? Tanong ni Paeng. Ito ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, Paeng. Kung ito rin ang dahilan ng aming kamatayan, malugod naming tatanggapin. Wika ng pinuno ng mga manunugis. Kaming mga babaylan ay may tungkuling panatiliin ang balanse sa pagitan ng magkabilang mundo. At sa oras na magtagumpay ang panig ng mga kalaban, tuluyang masisira ang pinangangalagaan namin at magagawang maglabas-masok ng masasamang elemento sa mundo ng mga tao. Malaking problema ito kapag nagkataon, kaya handa rin kaming magbuwis ng aming buhay para mapangalagaan ang dapat pangalagaan. Wika ni Tandang Bulang. Nakahanda ding tumulong ang mga kasama namin ni Badalag. Hindi nyo na itatanong, ang kaibigan ko ay isang uri na mandirigmang diwata. Hindi lang siya mandirigma, isa siyang mataas na pinuno sa kanilang hanay. Wika ni Almira. Nang marinig nila Tandang Bulang ang tinig ng dalaga, kanya-kanyang paalam ang mga ito. Kakausapin ko muna ang hanay ng mga babaylan. Maiwan ko muna kayo, Paeng. Ganun din ako. Sige, Paeng. Magkita na lang tayo mamaya. Kanya-kanyang palusot ang mga ito para mabigyan ng pagkakataong mag-usap ang dalawa. Hindi ko maaaring hayaang sumaba ka sa laban, Almira. Pasensya na, pero mananatili ka sa tahanang ito. Wika ni Paeng. Sino ka para pigilan ako? Pagmamay-ari mo ba ako? Hindi pa naman ah. Pwede ba? Tigilan mo na. Teka, anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Mapipigilan mo lang ako kung pagmamay-ari mo na ako. Pero wala ka pang pinangahawakan sa akin. Kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Ano daw?
Hindi mo nauunawaan ang nangyayari. Masyadong delikadong sitwasyon at hindi ko hahayaan na masayang ang pagsasakripisyo ko para iligtas ka sa kamay ng mangkukulam. Sana naman pahalagaan mo yung ikalawang buhay na ibinahagi sa'yo. Huwag naman ganyan. Pero gusto kong lumaban sa tabi mo. Ayokong manood na lang sa sulok habang nakikita kang nagpapakahirap. Hindi ito ang oras para pairalin ng katigasan ng ulo, Almira. Ganito na lang, may papangako mo bang mananatili kang buhay? Bakit ko naman gagawin yun? Para may dahilan akong ipanalo ang laban at may babalikan ako pagkatapos ng lahat ng ito. Biglang natahimik si Almira sa sinabi ng binata. Napaupo na lang ito habang nakatitig kay Paeng. Mag-iingat ka, Paeng. Kung yan ang gusto mong gawin ko, sige. Mananatili ako dito. Pero ipangako mong babalik ka. Dahil kung hindi, huhukayin kita at sasampalin ng paulit-ulit para magising ka. Wika ng dalaga. Napangiti naman si Paeng. Kagad nang lumabas ng kwarto. Saktong paglabas nito, dumating ang isa sa mga tauhan ni Graciano. Ayon dito, isang malaking hukbo ng kalaban ang paparating. Hindi siya sigurado sa kabuang bilang, ngunit alam niyang higit na mas marami ang mga ito sa kanila. Kailangan balaan ng lahat. Mukhang nagkamali tayo nang isipin nating hindi sila babalik dito. Wika ni Graciano. Dali-dali namang umalis ang tauhan upang sabihan ang lahat na magsipaghanda. Inilikas din nila ang mga natirang mamamayan papunta sa gubat kung saan namamalagi si Paeng. Mas ligtas ang mga tao dun sa ginawa kong kuta. Walang ibang makakapasok sa lugar na yun. Maliban na lang sa aking gabay, doon niyo sila dalhin. Wika ni Paeng. Masusunod, Paeng. Sige na, narinig niyo ang sinabi niya. Kumilos na kayo! Wika ni Graciano. Nakuha ni Paeng ang respeto ng mga kasamahan dahil sa ipinakita nitong katapangan at kababaang loob. Nakita mo na ang sinasabi ko sa'yo. Magpakumbaba ka lang dahil ang may likha ang mismong magtataas sa'yo. Ikaw na ngayon ang tinuturing nilang pinuno. Kaya siguraduhin mong ang bawat pasyang lalabas sa iyong bibig ay pangkalatang kabutihan. Wika ni Milang. Nauunawaan ko, Milang. Mabigat na responsibilidad ang kinakaharap ko. Ngunit ito ang kakibat ng aking kakayahan. Hindi ako mangangako, pero gagawin ko lahat sa abot ng aking makakaya upang magampanan ng tungkuling inatang sa akin ng may likha. Tugon ni Paeng. Matapos ay pinuntahan nito ang pangkat ni Graciano na nooy naghahanda na para salubungin ang kalaban. Malapit na sila, Paeng. Nailikas na rin ang mga sugatan at kabataan. May ilang taga-baryo pa ang naiwan para tumulong sa pakikipaglaban. Hindi namin sila mapilit na umalis dahil mas gusto nilang lumaban kaysa magtago at magantay. Wika ni Graciano. Wala na tayong magagawa doon. Siguraduhin na lang natin ang kanilang kaligtasan. Hanggat maaari, iwasang makarating sa bayan na mga kalaban. Ano ang balak mong gawin, Paeng? Dalhin sa kanila ang laban? Oo, sasalubungin natin sila. Tugon ni Paeng. Ngunit nagdadalawang isip si Graciano dahil alam niyang hindi sapat ang bilang nila kung ikukumpara sa kalaban. Hindi natin sila kakayanin, Paeng. Kahit pagsama-samahin pa natin ang lahat ng mga nandito, hindi yun sasapat para manalo tayo sa harapang komprontasyon. Pagpapakamatay ang gusto mong mangyari.
Wika ni Graciano. Sinong may sabing harapan natin silang kukumprontahin? Alam kong hindi tayo mananalo sa harapang labanan. Kaya may iba akong naisip na paraan eh. Ihanda mo mga kasamahan. Magtiwala kayo sa akin. Tugon ni Paeng. Naglakad patungo sa direksyon na mga kalaban si Paeng. Sumunod naman ang mga kasamahan. Ilang minuto lang ang nakalipas. Namata ng mga ito ang napakaraming kalaban. 3 beses na mas malaki ang puwersa ng mga aswang kumpara sa kanila. Hindi ko alam kung ano ang binabalak mo, Paeng. Pero sana naman, alam mo ang ginagawa mo. Wika ni Milang. Huwag kang mag-alala, Milang. Alam kong ginagawa ko. Ito lang ang tanging paraan upang maiwasan ng mas malaking pinsala. Ayoko nang may magbuwis pa ng buhay eh. Tugon ni Paeng. Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang binabalak mo, Paeng? Maaari ko bang malaman? Malalaman mo mamaya sa oras na magpakita mga kalaban natin. Sa ngayon, magtiwala ka lang, Milang. Tugon ng binata. Walang alam ang gabay sa binabalak ni Paeng. Hindi niya rin magawang basahin ang isipan nito. Sa hindi malamang kadahilanan, tila walang bahid ng takot mula sa binata. Ilang sandali pa huminto sa paglalakad ang mga kalaban. Nakita ng mga ito ang pangkat nila Paeng. Dali-dali silang pinaligiran ng mga aswang. Sa pagkakataong iyon, alam na ng binata na wala ng atrasan. Ano na ang susunod na hakbang, Paeng? Tanong ni Milang. Nagsipaghanda ng sumugod ang mga mananugis. Sa pamumuno ni Graciano. Ang mga babaylan namang nasa ilalim ng pamumuno ni Tandang Bulang. Nagsimula na ring palibutan ng proteksyon ang paligid. Alam kong kahangalan ang gagawin ko. Pero ito lang ang tanging paraan para masiguradong wala nang masasaktan. Wika ni Paeng. Matapos ay naglakad ito papunta sa mga kalaban. Bagay na labis namang ikinagulat ng mga kasama. Hindi na rin siya magawang pigilan ng gabay. Ilang metro na lang ang layo nito sa kalaban. Nang marinig ng binata ang malakas na tawa mula naman sa isang lalaki. Anong ginagawa mo dito? Ikaw ba ang pinadala ng kasama mo bilang pampagada? Wika ng isang lalaki. At ikaw sino ka? Ikaw ba ang pinuno ng pangkat? Ako ang kanang kamay ng aming pinuno. Kaya maaari kang makipag-usap sa akin. Ako si Aman. Kung ikaw ang kanang kamay, sabihin mo sa iyong pinuno na harapin ako. Muling tumawa ng malakas ang lalaki. Sa pagkakataong iyon ay kinutsyapa nito si Paeng. Sa palagay mo, haharapin ka ng aming pinuno. Isa kang mababang uri na mortal. Wika ni Aman. Hindi na nagsalita pa si Paeng. Naglakad ito papalapit sa kinaroroonan ng lalaki. Kasabay si Milang. Nanlaki ang mga mata ni Aman nang makita ang nilalang. Inilapad ni Paeng ang kanyang kamay. Inabot naman ng gabay ang gintong sibat sa binata. Walang pagdadalawang isip niya itong itinarak sa katawan ni Aman. Unti-unting nanigas ang katawan nito hanggang sa tuluyang maging abo. Nagsipag-atrasan ang mga kalaban dahil sa ginawa ni Paeng. Hanggang sa tumambad sa kanila ang isang lalaki. May matipunong pangangatawan. Walang pang itaas na kasuotan. 3 beses na mas matangkad kaysa kay Paeng. Hindi na masama para sa isang mortal. Ako ang hinahanap mo. Ang pinuno. Pwede mo akong tawaging Ilyong.
Ikinalulungkot kong sabihin na wala na ang naunang pinuno, kaya akong pumalit sa kanya. Ngayon magsalita ka. Ulik ba na pinaglihi sa takuri? Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Wika ng lalaki at nagpakilala ito bilang Ilyong. Hinahamon kita sa isang laban. Natigilan ang lahat nang marinig ang sinabi ng binata. Maging ang mga aswang ay hindi nakapagsalita. Nanatili silang nakatitig kay Paeng. Panandaliang nabalot ng katahimikan ang paligid. Malakas na tawa ang umalingaw-ngaw. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Sigurado ka bang gusto mo kong makarap sa isang laban? Tignan mo ang iyong sarili. Ano sa palagay mo ang magagawa mo laban sa kagaya ko? Wika ni Ilyong. Tinatanggihan mo ba yung hamon ko? Ang dami mo pang sinasabi. Oo o hindi lang ang kailangan kong sagot. Wika ni Paeng. Magsasayang lang ako ng panahon kung papatulang kita. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na sa harapan ko bago pa kita tuluyang gawing abo. Ganun ba? Baka natatakot ka lang na matalo ng isang kagaya ko. Huminto sa pagtawa si Ilyong. Nilapitan niya si Paeng. Bakit naman ako matatakot sa isang kagaya mo? Tignan mo ang iyong sarili. May dapat ba kong katakutan? Mukha kang takuri. Mataba at siguradong mabagal kumilos. Yun naman pala eh. Ang dami mong sinasabi, nanlalait ka pa. Bakit hindi mo nalang tanggapin yung hamon ko? Patuloy nitong inaasarang kalaban hanggang sa tuluyan na nga itong kumagat sa kanyang pain. Pwes takuri. Kung yan ang gusto mo, sige. Tinatanggap ko ang iyong hamon. Huwag mo lang akong sisisihin sa mga mangyayari. At para naman ganahan ka sa labang ito. Kapag nanalo ka, titigil namin ang pagsalakay. Kakalimutan kong pinatay ng mga kasamahan mo ang aking mga kalahi. Lumingon si Paeng sa mga kasama at ngumiti. Napasapo na lang ng noo si Milang dahil sa ginawa ng kaibigan. Masyadong padalos-dalos ang pasya ni Paeng. Hindi man lang niya inisip na isang hampas lang ng kamay ng nilalang na yan, tuluyan siyang mabubura sa mapa. Wika ni Tandang Bulang. Nang mga sandaling iyon ay nagagawa na nilang makita si Milang. Magtiwala lang tayo sa kakayahan ni Paeng. Hindi man makita sa pisikal niyang anyo ang lakas. Matalas ang isipan ng binatang yan. At ito ang naging dahilan kung bakit lamang siya sa labang ito. Wika ni Milang. Ipagpalagay na nating lamang siya sa utak. Ngunit sa sandaling mahuli siya ng kalaban, siguradong may kalalagyan ng kaibigan mo. Wika ni Tandang Bulang. Tignan na lang natin ang mga mangyayari. Ayokong masyadong buhati ng bangko ni Paeng. Kayo na lang mismo ang magpatunay. Wika ni Milang. Muling ibinaling ng mga ito ang atensyon sa binata na nooy patuloy pa ring nakikipag-usap sa kalaban. Ayos ah. Mukhang maganda yung alok na yan ha. O sige, papayag ako. Ngunit sa oras na matalo ka, mapupunta sa akin ang mga kasamahan mo. Marami kaming makukuhang kaluluwa. Hindi na kami magugutom sa mahabang panahon. Pwede naman. Sige, kung matatalo mo ko.
Bakit ba ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Hindi mo nga magawang ayusin ang iyong itsura. Paano kang nakakapagyabang ng ganyan? Masyado ka kasing nakatingin sa pisikal na katawan ng isang tao. Bakit hindi mo muna subukan? Nang ikaw na mismo ang sumagot sa mga tanong mo. Gusto kita. Nakakatuwa ka. Kung ganon, simulan na natin. Wika ni Elyong sabay sugod sa binata. Kaso nga lang laking gulat nito. Biglang nawala si Paeng sa kinakatayuan. Nang lingunin niya ang binata, nakatayo na ito sa kanyang likuran. Oh! Sino bang sinusuntok mo dyan? Nandito ako sa likod mo, oh! Wika ni Paeng habang pinapalo-palo pa ang kanyang tiyan. Nilingon ito ng aswang at muling hinambalos. Ngunit nagawa lang ding umiwas ng binata. Halika dito. Halika dito, kutong lupa ka. Bakit naman ako lalapit sa'yo? Akala ko ba matabang takuri? Halika dito. Hulihin mo ko kung kaya mo. Nagulat ang lahat sa ipinapakitang bilis ni Paeng. Hindi nila inaasahang ganitong kumilos ang binata sa kabila ng laki ng pangangatawan. Humanda ka sa akin. Sa oras na mahuli kita, siguradong pipinuhin kita. Maging ang buto mo ay hindi ko papatawarin. Wika ni Elyong. Samantala habang naglalaban ang dalawa, hindi naman maiwasan nila Tandang Bulang ang mamangha dahil wala silang alam tungkol sa binata. Si Milang ang pinagbalingan nito upang tanungin. Hindi ba? Ikaw ang gabay ng binatang yan. Saan ang galing ang kanyang kakayahan? Hindi ko lubos maisip na ganyan kabilis kumilos si Paeng. Ako ang nagkalob sa kanya ng kapangyarihan ng kamay ng bathala. Ngunit hindi ko alam na magagawa niya itong linangin. Tugon ng nilalang. Nagulat naman si Tandang Bulang. Dahil ang alam nito, isa lamang alamat ang kakayahang nabanggit ng Anggitay. Kamay ng bathala. Hindi ba isa lang ang alamat ng tunay nitong kapangyarihan? Matagal na panahon na ang nakakalipas. Isang tao ang biniyayaan ng pambihirang kapangyarihan upang gamitin ang mapangwasak at mapagpalang kamay ng bathala. Ito ay nang sumiklabang digmaang dulot ng mga engkanto. Matapos nun, walang sino man ang nakakitang ginamit ito. Kahit pa ng malalakas sa bertudes dahil hindi nila kaya ang taglay nitong lakas. Pagpapaliwanag ni Tandang Bulang. Tama ka. Alamat sa inyong mundo ang kakayahang taglay ni Paeng. Ngunit para sa aming mga Anggitay, yon ay katotohanang matagal na naming itinatago. At tanging isang taong may purong intensyon lang ang maaaring magtanga nito. Tugon ni Milang. Kung ganon, si Paeng ang mapalad na napiling pagkalooban ng kamay ng bathala. Pero papano? Pangkaraniwang tao lang siya kung iisipin. Tanong ni Tandang Bulang. Tama ka, Tandang Bulang. Pangkaraniwang tao lang si Paeng. At hindi siya ang mapalad na nagtanga ng kamay ng bathala. Kung hindi ako, maliit na bahagi lang ng kapangyarihan ko ang nasa katawan ng binata. Tugon ni Milang. Ipinaliwanag nito ang buong kakayahan ng kamay ng bathala. Ayon sa Anggitay, may 7 sandata ang kamay ng bathala na sumasagisag sa 7 bathaluman. 4 sa mga ito ay representasyon ng mga elemento
na bumubuo sa parehong mundo ng tao at engkanto, hangin, tubig, apoy at lupa. Samantalang ang tatlo naman sumisimbolo sa puwersang dulot ng apat na elemento: kidlat, lindol, apoy, hangin. Pinagsama ang mga ito para maging isang makapangyarihang gamit. Ito ay ang gintong sibat na pagmamay-ari ni Milang. Yun ba ang ginamit ni Paeng para tapusin ang kanang kamay ng pinuno ng kalaban? Tanong ni Tandang Bulang. Tama ka, Tanda. Ngunit gaya ng sinabi ko, maliit na bahagi pa lang ng kapangyarihan ko ang nasa katawan ng binata. Magiging ganap lang ito sa oras na makipagkaisa siya sa akin. Wika ng Anggitay. Bilang isang babaylan, matagal ko nang pinag-aralan ng tungkol sa mga gabay. Ngunit hindi ko naisip na maaaring makipag-isa ang mga gaya nyo sa tao. Hindi ako pangkaraniwang gabay. Ako ay isang bataluman. Wika ni Milang. Napatingin si Tandang Bulang sa Anggitay. Saka pa lamang napagtanto na hindi nga pangkaraniwang engkanto ang karap. Napangiti na lang ang matanda at kahit papano, nagkaroon ng kumpiyansang mananalo sila sa laban. Muli nitong ibinaling ang atensyon kay Paeng, na noon ay tila batang nakikipaghabulan. Hindi pa rin ito magawang hulihin ng kalaban. Ano bang ginagawa mo? Akala ko ba dudurugin mo ko ng pinong-pino? Wika ni Paeng. Masyado ka mayabang. Humanda ka talaga sa oras na mahuli kita. Muling wika ni Elyong. Kanina mo pa sinasabi yan eh. Mag-iisang oras na tayong naghahabulan. Ni minsan hindi mo pa nga ako nahawakan eh. Wika ng binata. Hanggang sa tuluyang nag-init ang ulo ng aswang. Tama na ang kalokohang ito. Bakit ko ba sinasayang ang oras ko sa isang gagaya mo? Wika ni Elyong. Sabay bigay ng hudyat sa mga alagad. Nagsipagsugod ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng binata. Tumalon pa itaas si Paeng habang nakataas ang mga kamay. Naging hudyat ito para kay Milang. Tandang Bulang, umatras kayo ng mga kasama natin. Wika ng Anggitay. Dali-dali namang umatras ang babaylan. Gayon din ang ginawa ng pangkat ni Gasyano. Tumakbo si Milang papunta sa kinaroroonan ni Paeng. Tumalon ito paitaas upang saluhin ang binata. Sakto lang ang pagbagsak ni Paeng sa likuran ng gabay, at habang papalapag sila sa lupa, inilabas ni Paeng ang gintong sibat sa kanang kamay. Kasabay ng paglapat ng mga paa ni Pilang sa lupa ay siya ring pagtama ng sibat. Lumikha ito ng malakas na bugso ng enerhiya. Kumalat ang gintong liwanag sa paligid na naging dahilan ng pagkatupok ng marami sa mga kalaban. Maging ang pinuno ng mga aswang, hindi makapaniwalang taglay ni Paeng ang ganitong kalakas na kapangyarihan. Anong klaseng tao ka? Paano ka nagkaroon ng ganyang kalakas na kapangyarihan? Wika ni Elyong. Hindi na mahalaga kung saan ang galing ang kapangyarihan ko. Makinig ka sa sasabihin ko, aswang. Masyado nang marami ang napinsala at marami na ring buhay ang nawala. Hindi ko nahahayaang dagdagan mo pa ito. Kaya muli kong sasabihin sa'yo, umalis ka na. Wika ni Paeng. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Anong akala mo sa akin? Basta-basta na lang akong susuko. Hindi ako makakapayag
napabayaan na lang ang kamatayan ng aking mga kalahi. Ako si Elyong, ang kasalukuyang pinuno ng Angkang Bangkilad. At ikaw, sino ka sa palagay mo? Ako? Pangkaraniwang tao lang ako na nagnanais ng kapayapaan. Ngayon, kung ikaw ang hahadlang, wala akong magagawa kung hindi tanggalin ka sa daraanan ko, sa ayaw at sa gusto mo. Tugon ng binata. Ngunit may ibang binabalak sa Elyong. Nilingon nito ang mga tao. Nagbigay ng hudyat sa mga kasamahan. Kagad nagsipagsugod ang mga ito. Magsipaganda kayo. Nandito na sila. Wika ni Graciano. Kanya-kanyang bunot ng sandata ang mga manunugis. Sinalubong ang mga kalaban. Hindi alintana ang laki ng bilang ng mga ito dahil mas nanaig ang kanilang pagnanais na magtagumpay. Gamit ang kaalaman sa mga orasyon, binalot ng mga babayla ng proteksyon ang mga manunugis. Dahilan para hindi sila maapektuhan ng tigalpong ibinabato ng mga aswang. Unti-unting nalagas ang puwersa ni Elyong. Ang buong akala ng mga manunugis, nagtagumpay na sila. Ngunit ang nakita nilang puwersa ng kalaban, wala pa sa kalahati ng kabuuang bilang ng mga ito. Naglabasan mula sa gubat ang malalaking nilalang na nasa anyong aso. Pinagsusugod ang mga manunugis. Hindi nila nagawa pang makatakas at halos pagsukluban ng langit at lupa si Paeng nang makitang isa-isang bumabagsak ang mga kasamahan. Huminahon ka, Paeng. Huwag mong paganahin ang galit na nararamdaman mo. Ito ang pinakahinihintay ng kalaban. Wika ni Milang. Lumingon sa kanilang kinaroroonan si Elyong. Ngumiti ito ng nakakaloko. Ano nang gagawin mo ngayon? Alam ko ang kahinaan mo, binata. At yun ay ang mga taong ito. Pilit mo silang pinoprotektahan kahit alam mong wala ka nang magagawa. Wika ni Elyong. Hindi nagsasalita ang binata. Pilit nitong pinapakalma ang sarili. Kahit kailan, hindi kita mapapatawad. Maikling wika ng binata. Hinawakan nito ng maigpit ang gintong sibat. Nagliwanag ang kanyang mga palad. Kahit gaano pa kalakas ang taglay mong kapangyarihan, kung nag-iisa ka lang, wala ka pa ring magagawa. Ano? Pagmamasdan mo na lang ba na maubos sila? Wala ka bang gagawin? O baka naman alam mong wala kang magagawa? Ganyan nga. Tanggapin mo sa sarili mong mahina ka dahil yun naman ang katotohanan. Kayong mga tao, kahit gaano pa kalakas ang taglay niyong kapangyarihan, tao pa din kayo. Mahina, marupok, walang ibang silbi kung hindi. Hindi na naituloy ni Elyong ang sasabihin. Nakarinig ito ng malakas na dagungdong mula sa gawing silangan. Malalakas na yabag ng tumatakbong kabayo. Namuo ang alikabok sa bahaging iyon. Natanaw ng mga aswang kung ano ang paparating. Hukbo ng mga anggitay at diwata. Paano sila nakarating dito? Wika ni Paeng. Mukhang nasagot na ang katanungan mo. Tumingin ka sa gawing iyon, sa bandang itaas ng burol. Wika ni Milang. Nanlaki mga mata ni Paeng nang makita si Almira. Kasama nito ang gabay na si Madalag. Ay naku, kahit kailan talaga hindi nakikinig. Napakatigas talaga ng ulo ng babaeng yan.
Tanggapin mo na lang ang katotohanan na hindi mo siya maaaring pasunurin. Pagkakataon mo na ito, Paeng. Tapusin mo na ang laban. Wika ni Melang. Nilingon ng binata sa Elyong. Akmang susugod na sana. Bigla siyang nagbago ng anyo. Kalahating tao, kalahating aso. Saka pa lamang napagtanto ng lahat na si Elyong ay isang gabunan mula sa angkan ng mga manturugo. Mahabang panahon kong pinangalagaan ang buhay ng aking angkan at hindi ko hahayaang dito matapos ang lahat. Wika ni Elyong sabay sugod kay Paeng. Napakabilis ng kilos nito at halos hindi na nakita ng binata na paparating ang kalaban. Isang malakas sa suntok ang tumama sa katawan ni Paeng na naging dahilan ng pagtalsik niya sa malayo. Dali-dali namang sinalon ni Milang ang binata, ngunit nawalan na ito ng malay. Paeng, gumising ka. Hindi ito ang oras para matulog. Paparating na ang kalaban. Wika ni Milang habang niyuyugyog ang binata. Papalapit na si Elyong ng mga sandaling iyon. Unti-unti nang nawawalan ng pag-asa ang Anggitay. Alam niyang sa isang bagsak ng atake mula sa kalaban, tuluyan silang mabubura sa mundo. Napapikit na lang ang Anggitay nang biglang may humawak sa kanyang kamay. Salamat, Milang. Pasensya na kung tinakot kita, ha? Wika ni Paeng habang sinasangga ang kamay ng kalaban. Hindi alam ni Milang kung ano ang nangyari at kung paanong napunta sa harapan ng kalaban ang walang malay na binata. Muling umatras si Elyong. May kung ano itong nakita sa binata. Maging si Milang ay napansin din ang bagay na yon. Ang ikalawang sandata ng kamay ng bathala. Ang kidlat. Wika ni Milang. Dali-dali itong tumayo at umatras dahil alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Bumulusok mula sa kalangitan ang malaking haligi ng liwanag. Tumama ito kay Paeng. Unti-unting lumawak ang sakop ng liwanag na yon papunta sa kinaroroonan ng mga kalaban. Mabilis na nakaiwas si Elyong. Nang lingunin ito ang mga kasamahan, nakitang unti-unting nagiging abo ang bawat matatamaan ng puting liwanag. Nagpatuloy ang paglawak nito hanggang sa tuluyang maubos ang lahat ng mga aswang sa paligid. Tanging mga manunugis at kasamahang babaylan na lang ang naiwang nakatayo. Wala ka ng mga kasama. Ngayon sa palagay mo, dapat pa ba nating ituloy ang laban? Wika ni Paeng. Hanggat nakatayo ako, hindi pa tapos ang laban. Hindi ikaw ang makakapagpaluhod sa isang pinuno ng mga mandurugo. Wika ni Elyong. Nang humupa ang matinding liwanag, muli nitong sinugod si Paeng. Nagbuno ang dalawa at walang sino man ang kayang pigilan sila. Malalakas na atake ang binitawan ng magkabilang panig hanggang sa kapwa wala nang natirang lakas. Napaluhod na lang ang dalawa habang pilit na inaatake ang isa't isa. Wala nang silbi ang pinaglalaban mo, Elyong. Sumuko ka na. Tuldukan mo na ang walang kwentang labang ito. Bigyan ng daan ng kapayapaan sa ating mga sarili. Wika ni Paeng. Hindi ganun kadali ang sinasabi mo, lalo pat para sa isang pinunong kagaya ko. Malaking kahihiyan sa angka ng mga aswang ang aking kabiguan. Wika ni Elyong. Kung patuloy mong papairalin ang iyong baluktot na pag-iisip, tuluyan ang mawawalan ng saysayang iyong buhay. Hindi mawawala ng saysayang gagawin ko
tatanghalin akong bayani ng mga natitira kong kalahi. Lalo na kapag napatay ko ang isang kagaya mo. Tugon ni Paeng. Hinawakan nito ang kamay ni Elyong at pinikit ang mga mata. Tumama sa kanila ang matinding liwanag mula sa kalangitan. Naramdaman ni Elyong ang kakaibang kapayapaan. Anong ginawa mo? Bakit? Bakit tumutulo ang luha ko ng walang dahilan? Pinagaling ko ang pigati mo, Elyong. Ito ang dahilan kung bakit ka nagagalit sa mundo at bakit ayaw mo sa mga tao. Walang masama kung papakawalan mo ang galit mula sa iyong nakaraan at mamuhay ng mapayapa sa kasalukuyan. Unti-unting gumaling ang mga sugat ni Elyong. Nagbalik ito sa anyong tao. Anong ginawa mo? Paano ko nakabalik sa ganitong anyo? Bakit ang gaan ng pakiramdam ko? Tanong ni Elyong. Yun ay dahil tinanggap mo ng lubos ang pagbabago. Hindi mo man aminin, Elyong. Isang bagay lang ang dahilan kung bakit ka nakikipaglaban. Yun ay para sa kapayapaan ng iyong lahi. Gusto mong mapanatag ang inyong isipan. Unti-unti silang napaligiran ng mga taong walang pang-itaas na kasuotan. Napagtanto ni Elyong na ito ang kanyang mga kasamahang tinamaan ng puting liwanag na pinakawalan ni Paeng. Sandali lang. Mga kalahi ko sila. Ang buong akala ko, hindi ko na sila makikita muli. Anong ginawa mo sa kanila? Tinanggal ko lang ang bahid ng galit sa kanilang mga puso at kusa silang nanumbalik sa dating mga anyo. Simula ngayon, hindi na kayo mamumuhay sa kadiliman, Elyong. Malaya na kayo. Biglang napalod si Elyong sa harapan ng binata at nagpasalamat. Ang buong akala ko, wala nang pag-asang magbalik kami sa dating buhay. Maraming salamat sa iyo, Paeng. Paano mo nalaman ang kahilingan namin? Hindi na pa sa akin ang kamay ng bathala ng walang dahilan. Nakita ko nakaraan mo. Habang naglalaban tayo, napagtanto ko walang pinagkaibang naging buhay natin. Biktima ka lang ng malupit na pagkakataon. Pag-uusap ng dalawa. Nang mga sandaling iyon, lumapit naman sa kanila ang hukbo ng mga anggitay at diwata sa pamumuno ni Madalag. Mukhang hindi na pala kailangan ng tulong namin. Nagawa mo ng mag-isang dapat gawin. Dahil dyan binabati kita, Paeng. Wika ni Madalag. Malaking tulong din ang inyong pagdating. Salamat, Madalag. Salamat sa inyong lahat. Matapos ang pag-uusap na yun, nagpaalam na ang mga diwata at anggitay. Naiwan sina Paeng. Sinimulan ang pagsasaayos ng kanilang baryo. Nakamuntikang masira ng walang kwentang labanan. Nakaupo si Paeng sa sanga ng natumbang puno nang lapitan siya ni Almira. Nanalo ka, Paeng. Sa totoo lang, hindi ko akalaing mangyayari to Pero masaya ako at walang nangyaring masama sa'yo. Nangako kasi ako sa iba dyan nababalik ako. Pero mukhang siya yung hindi tumapad sa usapan. Pasensya ka na kung hindi ko sinunod ang bilin mo. Nag-aalala ako sa'yo Ayokong tumunganga na lang sa silid, ano? Alam kong patuloy kang nakikipagsagupaan para sa kapayapaan. Hindi ko maaatim kapag may nangyaring masama sa'yo Wika ni Almira. Ito ang naging simula ng magandang pagtitinginan ng dalawa. Kalaunan ay nagkamabutihan. Sa patnubay at pagpayag ni Mang Alejandro ay kinasalang dalawa. Mukhang nagtagumpay ka sa misyon, Paeng. Siguro panahon na para mamuhay ka ng payapa. Anong ibig mong sabihin, Milang? Iiwan mo ko?
Nasisiraan ka na ba ng bait? Syempre hindi ano, ang ibig kong sabihin, magretiro ka na sa pagiging manghihilot. Pagtuunan mo ng pansin ng pagiging ama at asawa. Oo, darating tayo dyan. Pero wag mo kong iiwan ha. Huwag kang mag-alala. Habang nabubuhay ako, patuloy kitang gagabayan kasama ang magiging pamilya mo. Pag-uusap ng magkaibigan. Sa paglipas ng panahon, naging maayos ang buhay ni Paeng. Nagkaroon ng sariling pamilya. At gaya ng payo ni Milang, nagretiro na sa panghihilot si Paeng. Inasikaso nito ang mga taniman ng palay, maging ang iba't ibang prutas na pagmamay-ari ng pamilya ni Almira. Ang buhay ni Paeng ay naging ehemplo sa kanyang mga kababayan. Hindi nila akalaing ang batang kinukutya nila ang siyang magiging daan para sa ganap na kapayapaan. Lumaganap ang kwento na ito sa mga sumunod na henerasyon. Sinikap na hindi mawala ang kanilang legasiya. Ngunit kagaya ng lahat ng mga kwento, naluluma at unti-unting nababaon sa limot. Ngunit salamat sa mga taong patuloy na ginugunita ang kabayanihan ni Paeng, nagawa itong mapanatili. Ang mga aral na pwedeng matutunan sa kwento: pagpapakumbaba. Huwag basta manghusga, dahil maaaring ang hinuhusgahan mo ang siyang makakatulong sa iyo. Pangalawa, ang panglabas na anyo. Hindi dapat batayan ng pag-uugali ng isang tao. Ikatlo, huwag ibaba ang tingin sa sarili. May kanya-kanya tayong lakas at kainaan. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ni Paeng at ang ibinigay na kapangyarihan sa kanya, ang kamay ng bathala.